Hindi sinasadyang nakapulot ng bato ang dalaga. May nakita siyang dent sa batong estatwa sa tabi nito na katugma sa bato. Curious niyang ipinasok ang bato sa dent. Tila na-activate nito ang isang uri ng lihim na silid. Biglang may lumabas na insekto na ikinagulat niya. Mahal na mahal niya ang insektong ito. Ngunit bago pa man siya makahinga, tinawag siya ng kanyang ina. Pag-uwi ni Ophelia, nagulat siya nang makitang sinundan siya ng mga insekto. Aakyat na sana ang batang babae at saluhin ito, ngunit lumipad ito. Parang gusto siya nitong dalhin sa kung saan. Hinabol ng curious na babae ang nakapangingilabot na kapaligiran sa loob ay mukhang napaka-eerie. Nang gustong humabol ang batang babae para habulin, pinigilan siya ng yaya na nagmamadaling lumapit. Sinabi niya sa maliit na batang babae na sa loob, maliligaw din ang mga matatanda kapag pumasok sila. Walang magawa ang dalaga kundi ang masunuring umalis kasama ang yaya. Kinagabihan, biglang nagising si Ophelia sa kakaibang ingay. Kahit anong tawag niya, walang palatandaan ng paggising ang kanyang ina. Habang ang batang babae ay nalilito kung ano ang gagawin, ang insekto sa araw ay biglang lumitaw sa dulo ng kama. Walang pag-aalinlangan, gumapang ito sa harap ng batang babae. Pakiramdam ni Ophelia ay halos kapareho ito ng mga comics na dati niyang binabasa. Kamukhang-kamukha ito ng duwende sa libro. Gayunpaman, hindi nagtagal ay isang kakaibang eksena ang naganap. Tanging mga insekto lang ang nakakita sa anyo ng goblin sa libro. Gusto niyang pumunta siya sa isang lugar kasama niya. Sa wakas nakarating din sa maze. Sa sandaling ito ay nakalimutan na ni Ophelia ang sinabi ng yaya at walang pag-aalinlangan itong sinunod. Hindi nagtagal, dinala siya ng duwende sa pasukan ng kuweba. Naglalakad sa ilalim ng kuweba, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Sinubukan niyang tawagan ang iba ngunit walang sumasagot. Biglang sumulpot sa likod niya ang isang humanoid na halimaw na ulo ng kambing. Nagulat ang batang babae sa nakakatakot na tanawin. Upang hindi matakot si Ophelia, maraming duwende ang pinakawala ng halimaw. Kaya ibinaba ng dalaga ang kanyang bantay. Sinabi ng halimaw na Pan ang pangalan niya at siya ay utusan ni Ophelia. Dahil siya ang dating prinsesa ng underworld. Dahil lang sa paglalaro, tumakbo palabas sa labas ng mundo. Ang pagkakalantad sa nasusunog na sikat ng araw ay nagbubura ng mga alaala. Anak din daw siya ng moon goddess. Ngunit nag-aalinlangan si Ophelia. Hanggang sa isiniwalat at binanggit ng Diyos na si Pan ang hugis buwan na tanda ng kapanganakan sa kanyang likod ay medyo naniwala siya. Dahil sa likod niya ay talagang may birthmark na kahawig ng buwan. Sinabi sa kanya ng Diyos na si Pan na kung gusto niyang maging isang prinsesa. Pagkatapos ay kinuha ng Diyos na si Pan ang isang aklat ng tadhana at sinabi sa kanya na dapat niyang sundin ang aklat. Kumpletuhin ang 3 misyon bago ang full moon night para bumalik sa underworld. Isa pa, mabubuksan lang ito kapag walang tao. Sabi niya at saka nawala sa dilim. Binuksan ito ng curious na babae para tingnan. Puro puti ang loob. Kinabukasan, nang walang tao, kinuha ng batang babae ang libro ng mga kapalaran mula sa likod ng radiator. Naman, ang nilalaman ay lumitaw sa loob. Ang unang gawain ay maghanap ng puno ng igos. May palaka sa ilalim ng punong iyon. Kunin lamang ang gintong susi mula sa bibig ng palaka upang makumpleto ang paghahanap. Sinunod ng batang babae ang mga tala sa aklat at maglagay lang ang 3 mahiwagang bato sa bibig ng palaka para makuha ang susi. Tiniis ng batang babae ang maasim na amoy at pumasok. Madilim at mamasa-masa sa loob na may maraming kasuklam-suklam na itim na surot na gumagapang sa paligid. Ngunit patuloy siyang gumagapang papasok. Tama nga, sa pinakamalalim na bahagi ng butas ng puno, nakakita siya ng isang palaka na mas malaki pa sa tao. Biglang inatake ng palaka ang batang babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinain ng palaka ang surot sa mukha ng batang babae. Tiningnan ng matalinong babae ang bug sa kanyang kamay at biglang nagkaroon ng ideya. Naghalo siya ng 3 ice cubes sa surot. Gaya ng inaasahan, nilamon ng palaka ang surot at ang bato sa tiyan nito. Bago pa makapag-react ang dalaga, iniluwa ng palaka ang isang punang putik. Pagkatapos ay matuyo ito ng napakabilis. Matagumpay na nakuha ng batang babae ang gintong susi mula sa putik. Nang gabing iyon, dinala ni Ophelia ang gintong susi upang mahanap muli si Pan. Ngunit bago niya makuha ang gintong susi, sinabihan niya ang dalaga na itabi ito, dahil kailangan ito ng susunod na misyon. Kinabukasan, nang muli niyang buksan ang aklat ng tadhana, ang lumitaw ay hindi isang paghahanap kundi isang punang dugo. Sa sandaling ito, umalingaw mula sa likod ng pinto ang kaawa-awang sigaw ng kanyang ina. Nang buksan niya ang pinto at nakitang dumudugo ang tiyan ng kanyang ina, labis na natakot ang batang babae. Nagmadali siyang hanapin ang kanyang stepfather. Pero parang walang pakialam ang stepfather. Ang stepfather pala ay isang tyrant. Tanging ang bata sa sinapupunan lang ang inaalala niya. Dahil kailangan lang niya ng taong magmamana ng kanyang kapangyarihan at kayamanan.
Sa ilalim ng paggamot ng mga doktor ng militar, nailigtas ang buhay ng ina. Nang gabing iyon, ang galit na Diyos na si Pan ay pumunta kay Ophelia. Tinanong siya kung bakit hindi niya natapos ang gawain. Walang choice ang dalaga kundi ang magkwento ng kanyang ina. Hindi siya sinisisi ni Pan. Upang mabilis niyang makumpleto ang gawain, maaari lamang itong maglabas ng ugat. Sabing ibabad lang ang ugat sa gatas at inilagay sa ilalim ng higaan ng kanyang ina. Ang pagdidilig ng 2 patak ng dugo sa mga ugat ng halaman araw-araw ay makakatulong sa kanyang ina na gumaling. Pagkatapos ay kumuha ito ng isang orasa. Dahil ang susunod na misyon ay pumunta sa isang napakasamang lugar. Kailangan niyang lumabas bago maubos ang orasa, kung hindi ay tuluyan na siyang maipit dito. Higit pa rito, hindi ka makakain ng anumang pagkain na makikita mo sa loob. Kung hindi, ang mga demonyo sa impyerno ay maaalarma. Pagkatapos, bigyan siya ng 3 duwende upang suportahan. Dahil masyadong delikado sa loob at mag-ingat sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kinabukasan, ginawa ng dalaga ang sinabi ni Pan sa kanya. Ibabad ang mga ugat sa gatas, pagkatapos ay ilagay ang mga ito sa ilalim ng kama at iwiwisik ang 2 patak ng dugo. Sure enough, mabilis gumaling ang kanyang ina. Nang gabing iyon, pagkatapos malaman ni Ophelia ang misyon, gumamit siya ng chalk para gumuhit ng pinto sa dingding. Then push gently, bumukas ang pinto. Pero nakakatakot talaga ang atmosphere sa loob. Bago niya ilagay ang duwende, hindi niya nakalimutang baliktarin ang orasa. Ang kakilakilabot na kapaligiran ay nagawa pa rin niyang sumulyap sa orasa. Dire-diretsong naglakad si Ophelia sa hallway. Mabilis siyang nakarating sa isang malaking kwarto. Maraming pagkain dito. Sa dulo ng hapagkainan ay nakaupo ang isang walang mata na halimaw. Sa pagtingin sa painting sa dingding at pagkatapos ay pagtingin sa tambak ng sapatos sa sulok, napagtanto ng batang babae na ito ay isang halimaw na kumakain ng bata. Mabilis na pinakawala ng takot na babae ang duwende. Pagkatapos, sa patnubay ng duwende, nakakita siya ng pintong bato. May 3 lock sa itaas. Pinaalalahanan siya ng isang duwende na buksan ang kandado sa gitna. Gayunpaman, hindi sumunod ang dalaga at sa halip ay ginamit ang kanyang intuition para buksan ang lock sa kaliwa. Matagumpay niyang naipasok ang gintong kutsilyo sa loob. Aalis na sana siya, napatingin siya sa masaganang pagkain sa mesa. Naisip ng gutom na batang babae na ang kaunting pagkain ay magiging mainam. Kaya hindi niya pinansin ang payo ng duwende, pumitas siya ng ubas at kinain. Biglang nagising ang natutulog na demonyo. Kinuha nito ang 2 mata sa mesa at idiniin ito sa palad nito para magmata. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang batang babae ay nag-i-enjoy pa rin at hindi na malayan na ang halimaw sa kanyang likuran ay papalapit na. Nang malaman niya, isang duwende ang nilamon ng halimaw. Nasaksihan ng batang babae ang kakilakilabot na eksena at nagmamadaling tumakbo. Ngunit nang hindi napigilan ng mga duwende, mabilis na lumapit ang halimaw. Habang tumatakbo siya sa pinto, biglang umilaw ang orasa. Sarado din ang tarangkahang bato. Mabilis na kinuha ng batang babae ang chalk para gumuhit ng isa pang pinto. Pero dahil sa sobrang pag-aalala ko, hindi ko sinasadyang nabasag ang chalk. Malapit na ang halimaw. Sa sandali ng panganib, ginamit ng batang babae ang natitirang kalahati ng chalk upang gumuhit ng pinto sa itaas. Sa kabutihang palad, nang mahuli siya ng halimaw, umakyat siya. Bagamat iniingatan niya ang kanyang buhay, nawalan pa rin siya ng 2 duwende. Noong gabing iyon, hinanap ng Diyos na si Pan si Ophelia upang itanong kung paano niya nagawa ang kanyang misyon. Gayunpaman, nag-alinlangan ang dalaga at hindi nangahas na magsalita. Sa oras na ito, sinabi ng natitirang duwende kay Pan ang kwento. Nagalit si Godpan nang marinig niya iyon. Sinasabi nito na ang isang matakaw na bata ay hindi maaaring maging isang prinsesa. Kaya nawala ng pagkakataon ang batang babae na bumalik sa underworld. Gayunpaman, ang masaklap pa, natuklasan ng kanyang ama ang mga ugat na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama. Akala niya ang sakit ng asawa ay sanhi ng pagkalaso ng dalaga. Nagulat ang ina nang makita ang mga ugat at agad na tinanong ang kanyang anak kung ano ang mga ito. Upang payapain ang kanyang amain, inihagis ng ina ang mga ugat sa apoy. Gayunpaman, habang nagniningas ang apoy, sumakit muli ang tiyan ng kanyang ina. Bagamat iniingatan niya ang bata, umalis din ang ina sa mundong ito. Mula noon, walang proteksyon ng kanyang ina ang dalaga at araw-araw na inaabuso ng kanyang stepfather. Nang makita ang kaawa-awang babae na sobrang miserable, nagpasya ang Diyos na si Pan na bigyan siya ng pagkakataon. Pero walang sinabi ang batang babae at niyakap na lang si Pan. Dahil ngayon ang Diyos na si Pan ang tanging suporta niya. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan siyang pumayag sa lahat ng kahilingan ni Pan. Pagkatapos gawin ni Pan ang kanyang kahilingan, nag-alinlangan pa rin siya. Dahil sinabi sa kanya ng Diyos na si Pan na nakawin ang kanyang kapatid. Pagkatapos, dalhin sa pasukan ng palasyo. Para makatakas dito, pumayag pa rin ang dalaga.
Pagkatapos ay ginamit ni Ophelia ang chalk ni Pan para makalusot sa kwarto ng kanyang stepfather. Habang hindi niya ito pinapansin, palihim na niyakap ng batang babae ang kanyang nakababatang kapatid at umalis. Gayunpaman, nang makarating siya sa pintuan, natuklasan siya ng kanyang ama. Tumakbo ang batang babae sa maze nang hindi lumilingon. Sumunod din si stepfather sa likod. Sa oras na ito, matagal nang naghihintay ang Diyos na si Pan sa pasukan ng kuweba. Hinihiling nito na ibigay ni Ophelia ang kanyang kapatid, dahil ang paggamit lamang ng dugo ng kanyang nakababatang kapatid ay makapagbukas ng pinto sa impyerno. Sa pagkakataong ito, nag-alinlangan ang batang babae. Hindi niya kayang saktan ang kanyang kapatid para sa kanyang kapakanan. Habang nagtatalo, dumating ang stepfather na humahabol. Gayunpaman, ang nakita niya ay ang maliit na batang babae na nakikipag-usap sa kanyang sarili sa hangin. Inagaw niya ang bata sa kanyang mga braso. Bago umalis, huwag kalimutang barilin si Ophelia. Sa wakas ay nahulog siya sa pasukan ng kuweba. Ang kanyang stepfather ay hinabol din at binaril ng revolusyonaryong hukbo. Pagkatapos ay isang mahimalang tanawin ang nangyari. Habang tumutulo ang kanyang dugo sa kuweba, isang gintong liwanag ang kumislap. Nang muli siyang magising, nagpakita siya sa maluwag at maliwanag na underworld. Sinabi sa kanya ng hari ng palasyo na dahil sa kanyang kabaitan ay nakapasa siya sa pagsubok. Lumalabas na ang huling pagsubok ay upang makita kung sasaktan niya ang kanyang kapatid para sa kanyang sariling kapakanan. Malinaw na hindi niya ginawa. Sa oras na ito, lumapit din ang Diyos na si Pan at patuloy na pinupuri ang tamang pagpili ng batang babae. Pagkatapos ay pinalibutan ng isang grupo ng mga duwende ang batang babae. Muli siyang naging isang kahanga-hangang prinsesa.